Di tulad ng karamihan sa mga estero sa Metro Manila, isang malinis at buhay na daluyan ng tubig ang makikita sa bahagi ng Estero de San Miguel sa Maynila. Wala nang mga nakatayong bahay sa lugar at nagsisibalikan ng mga isda sa tubig. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Para sa marami sa atin, normal nang makakita ng maruming estero tulad nitong isang bahagi ng Estero de San Miguel sa Maynila. Ilang bahay ang nakabitin sa gilid ng estero kung saan naglutangan ang kung ano-anong bagay. Pero alam niyo bang isang tawid lang sa kabilang panig ng estero, ibang-iba na ang matatanaw mo. Narito ako ngayon sa Picasal Bridge. Itong nasa likuran ko, ito yung Estero de San Miguel. Sa nakikita ko ngayon, medyo malinis na rin siya, wala na siyang basura, at wala na rin ako nakikitang kabahayan sa magkabilang panig. Ngayon, kung tatawid tayo sa Picasal Bridge, ayan, kapag nakatawid ka na dito, eto na yung makikita mo. Mga bahay, ang iba sa kanila nakalawit mismo doon sa estero at marami na ring basura dito. Malinis na ang bahaging ito ng estero na dumadaloy patungong Malacanang. Bukod sa wala ng basura, wala na ring mga bahay sa gilid na puno ng mga halamang namumulaklak. Nagbalikan na rin daw ang mga isda. At ang mga bata, malayang nakapaglalaro sa ilalim ng malaking puno. Ayon sa Pasig River Rehabilitation Commission, ganito ang magiging itsura ng ating mga estero kung malilinis ang mga ito. May barangay doon na willing nang umalis. Kasi nga nakita nila, from the other side ng bridge, makikita nila na na maganda na yung area. Hindi mo nga ma-imagine yun, yung part na yung kabilang side na yun, ganun din dati yun. And yung tubig halos hindi mo makita kasi punong-puno ng basura. Pero may mga residente pa rin daw na mahirap kumbinsing lumisan. Willing naman po kaming umalis. Basta meron po kaming may bibigay po sa amin ng gobyerno na panimula, pang negosyo. Okay lang po. Hindi lang pwede lang lipat ka doon. Wala ka rin hanap buhay. Useless din yun. Maliit din daw ang pangakong 18,000 pesos ng gobyerno para sa kada pamilya na aalis mula sa mga estero at ilog na prioridad linisin ng gobyerno. Magkano yung 18,000? Sa isang iglap lang nga, isang liver. Pag nabaryan, wala na agad, diba? Pero ayon sa palasyo, para rin ito sa kanilang kaligtasan. May mga programa rin naman daw sa mga ililikas. The NHA structures are being constructed right now. The target is at the end of this year. Sandra Aguinaldo, GMA News.